Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Sinuspindi na ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas at government work sa Metro Manila at Calabarzon Region ngayong araw ng Martes, September 3. Inanunsyo kahapon ng palasyo na walang pasok o level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon dahil sa matinding ulan na dulot ng bagyong Enteng. Gayunpaman, mananatili naman ang operasyon ng mga opisina ng gobyerno na nasa Health Services, Peace and Order and Disaster Response. Nasa diskresyon naman ng mga pribadong kumpanya kung magsususpindi rin ang pasok sa kanilang mga opisina. Hataw Balita ngayon. Iniutos kahapon September 2 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maagang deklarasyon ng walang pasok sa trabaho at eskwelahan kapag may sama ng panahon. Ayon sa Pangulo, nasa diskresyon pa rin ng mga lokal na pamahalaan ang class suspension sa kani-kanilang mga lugar. Ngunit nais niya na mas mapaaga ang paglalabas ng anunsyo sa deklarasyon. Tiniyak naman ni PBBM na nakahanda ang pamahalaan sa paghahatid ng tulong sa mga naaapektuhan ng mga pagbaha dulot ng bagyo at habagat. Patuloy niya initong tinututukan ang lagay ng mga kababayang apektado ng sama ng panahon. The LGUs make their own decision with that, except if there is a region-wide assessment na hindi pwedeng pumasok. Sa trabaho naman, ang tinitignan lang namin ay kung makapunta yung mga empleyado natin, makapasok at makauwi. Importante makauwi. Kasi pag mahirap, pag ma-stranded sila dun sa kanilang pinagtatrabahuan. So, that's what we are watching now. We're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Hataw Balita ngayon. Dalawa ang napaulat na nasawi sa nangyaring landslide sa Central Visayas habang inaalam pa ang death toll sa bagyong Enteng. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa tala ng ahensya, dalawa na ang napaulat na nasawi mula sa Region 7 o Central Visayas dahil sa landslide. Habang patuloy pang inaalam kung ilan ang bilang ng nasawi sa Bicol Region. Nasa 10 naman ang naitalang nasugatan sa Region 7. Umabot na rin sa 6,052 na pamilya o 24,043 na individual ang apektado ng bagyo mula sa Region 5, Region 7 at Region 8. Kailangan po na one step ahead kami sa NDRIMC at saka sa OCD to provide efficient, adequate at saka relevant response po para sa ating mga kababayan para maibsan po ang kanilang kasanin. Hataw Balita ngayon. 7 residente ang naiulat na nasawi sa nangyaring landslide sa Antipolo City sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng kahapon September 2. Bagamat walang tigil ang pag-ulan na nararanasan sa lalawigan ng Rizal, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ang ginagawang search and rescue sa sitio Pari Hinapaw, Barangay San Jose, Antipolo City. Na-recover ng Antipolo CDRRMO ang 3 bangkay matapos na matabunan ng lupa. Ayon sa mga otoridad, patuloy pa din ang kanilang ginagawang rescue operation dahil may naiulat ding nawawala at inanod ng tubig baha. Hataw Balita ngayon. Nailigtas kahapon na September 2 ng Philippine Coast Guard ang 18 crew ng isang barko na nasunog sa Navotas sa gitna ng pag-ulan at malakas na pagbugso ng hangin. Sa ulat ng PCG, nabangga ito ng isa pang barko, LCT GT Express habang nakadaong sa Navotas Anchorage area, bunsod na rin ng malakas ng hangin. Batay sa inisyal na investigasyon, tinamaan umano ang forecastle o uluhang bahagi ng barko at may nag-spark o biglang nagliyab.
Hindi na naapula ang sunog dahil bukod sa malayo, malakas din ang alon. Sa ngayon, patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad hinggil sa insidente. Maalon po, tsaka hindi po natin alam kung ano yung laman ng vessels, baka may flammable po, so dahil nasusunog. So delikado rin pong dikitan po ngayon. Hataw Balita ngayon. Naglakas loob na ang Department of Foreign Affairs na iparating sa China ang kanilang hinanakit sa halos linggo-linggong insidente ng pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, bukod sa pagpapaabot ng hinanakit, nagpahayag na rin ng pag-alala ang Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa nasabing lugar. Pinag-iisipan na rin ng bansa ang paghahain ng panibagong arbitral case laban sa China. And not only that, our concern about raising tensions over what was basically just innocent movement by Philippine vessels. Well, we're contemplating at the moment possible approaches to this issue, and I think siguro in the coming days or weeks you'll probably have a better picture of where we're headed on this. But certainly it doesn't help the situation. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng Philippine National Police na legal ang ginagawang paraan ng mga pulis na naghahanap kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang co-accused nito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, hindi susuko ang pulisya sa kabila ng 11 araw ng operasyon sa loob ng KOJC compound at hindi pa rin natatagpuan ang pinaghahanap na religious leader. Malaki ang paniniwala ng PNP na nasa loob pa rin ng KOJC compound si Kibuloy at 4 na taga-suporta nito. Naninindigan din ng PNP na legal ang anumang ginagawa nilang paraan sa paghahanap sa loob ng KOJC compound. Ang ini-invoke po ng PNP ko anuman po yung ongoing operations po doon ay yung pong Section 11 ng Rule 113 po ng Rules of Court kung saan nakasaad po doon ang sino man pong officer na naatasan pong magsilbi po ng warrant at naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po ay meron po siyang authority to break in doon po sa isang establishment or even enclosures po. Hataw Balita ngayon. Matatapos na ngayong linggo ang 10 araw na extension na ibinigay sa kampo ni dismissed Mayor Alice Guo para maghain ng counter affidavit at sagutin ang reklamong kriminal laban sa dating alkalde kaugnay ng pagsisinungaling nito sa kanyang Certificate of Candidacy nang tumakbo itong mayor ng Banbang Tarlac noong 2022. Subalit ayon sa abogado ni Guo na si Attorney Stephen David, mahihirapan silang maghain ng counter affidavit dahil hindi available si Guo para maipanotaryo ang kanyang sagot na isa sa requirement sa paghahain ng kontra sa laysay. Dahil dito wala pang natatanggap na counter affidavit ang COMELEC. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, binigyan nila ng panahon si Guo na sumagot sa reklamo. Wala pa naman pong pinapadala sa ating komunikasyon yung kampo niya, yung abogado niya kung magtutuloy ang filing nila ng counter affidavit. Siyempre yung katanungan, siya ba yung magpa-file, abogado ba niya magpa-file at napirmahan ba niya mismo yung counter affidavit o kaya naman ang notaryo ba ito. Kailangan patunayan na siya mismo ang humarap sa notaryo publiko. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Health na mayroon ng community transmission ng Mpox sa bansa. Nangangahulugang ang hawaan ay hindi galing sa labas ng bansa, gaya sa kaso ng isang 33 taong gulang na lalaki mula sa Metro Manila na nagpositibo sa Mpox kamakailan ayon sa DOH. Ang pasyente ay hindi bumiyahe sa labas ng Pilipinas, ngunit nakaranas ng lagnat na sinundan naman ng butlig.
na nagtutubig sa mukha, likod at iba pang bahagi ng katawan. Iba ang impact sa COVID-19. Iba ang hawaan, balat sa balat, close intimate skin-to-skin contact, hindi airborne. Kung kaya, iba rin yung transmission dynamic. Sa katunayan, ang case 10 natin, hindi ER, hindi ospital, hindi emergency at nahihirapan huminga ang nakakita sa kanya. Ang nakakita sa kanya ay isang dermatologist. It's not about the hospitals, it's about the health system. It's about our readiness to test. Kaya ba nating malaman kung meron tayong impact at nakikita natin nangyayari yun? Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista dahil epektibo na po ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, September 3. Patay po sa magkakaiwalay na abiso ng mga oil company, tataas ng 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng price hike na aabot sa 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantalang sa kerosene naman, madaragdagan ng 70 sentimos ang kada litro. Nauna nang sinabi ng Department of Energy, nakaapekto pa rin sa nangyaring pagtaas ng presyo ang nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas sa gitnang silangan. Natagpuan na ng mga otoridad ang labi ng 2 individual na nawawala sa Biri, Northern Samar matapos maganap ang landslide kasabay ng pananalasa ng bagyong Enteng sa probinsya. Si Alan Manansala, humahataw, exclusive. Hataw Balita ngayon. Wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang labi ni Federico Galban Sabangan Sr. at Federico Acuña Sabangan Jr. ng Purok 1, Tulay Area, Barangay Santo Niño, Biri, Northern Samar. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Biri, natagpuan ang labi ng mag-ama pasado alas 10 ng umaga nitong Lunes, September 2. Sa video na ibinahagi ni Biri MDRRMO Head Lito Araojo, makikitang natabunan ng mga putik ang labi ng dalawa. Matatandaang nawawala ang mag-amang Sabangan matapos ang pagdaos-dos ng lupa kasabay ang pananalasa ng bagyong Enteng sa kanilang lugar kamakalawa. Sinabi ng mga otoridad, posibleng nasa paligid lamang ang katawan ng 2 individual. At saka sabi ng mga tao doon, yung 2 yon baka nandun lang sa bahay nila. Yun ang doon tumama yung landslide sa bahay ng 2 missing. Kaya suspetsya nila na nandun sa ilalim ng ano. Ano po ang gagawin nila ng local government? Yung 2 missing. Agad na humingi ng saklolo ang lokal na pamahalaan ng Biri sa provincial government, kaya't agad na ipinagpatuloy ang search and retrieval operation sa lugar. Hindi nabigo sa paghahanap ang lokal na pamahalaan sa kinaroroonan ng 2. Ayon kay Araojo, on process na kanilang pagsasagawa ng ulat. Pagkatapos nito, dito mapapatunayan kung kabilang sa casualty ng bagyong Enteng ang pagkamatay ng mag-amang Sabangan. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala na ang provincial government ng Laguna ng mahigit 700 evacuees sa probinsya sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng kahapon. Si Christian Lopez, humahataw. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 769 na mga displaced family ang nananatili sa mga evacuation center sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Laguna. Karamihan sa kanila ay apektado ng tubig baha matapos manalasa ang bagyong Enteng. Kabilang sa mga apektadong bayan ang Mabitak, Santa Maria, Pangil, Pami, Siniluan at San Pedro, Laguna. Batay sa ulat ng LGU, agad ding humupa ang mga tubig baha sa lalawigan. Paalala naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Laguna sa mga residente makipag-ugnayan sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan para matulungan sa kanilang pangangailangan. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ngayong maraming lugar na naman ang binabaha dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Enteng
Muling pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang publiko laban sa banta ng leptospirosis. Ayon sa kagawaran, hanggat maaari ay iwasan ang paglusong sa baha na maaaring may kahalong ihi ng daga. Ngunit kung hindi may iwasan, payo ng ahensya, hugasan ang katawan ng malinis na tubig at sapon pagkaahon. Ipinapayo rin ng ahensya na samantalahin ang libreng pagpapakonsulta at gamot sa mga government health center. Nananawagan ng leader ng pinakamalaking labor union sa Israel para sa isang general strike upang pwersahin ang gobyerno ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na iuwi ang Israeli hostages na bihag ng Hamas sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzon. Hataw Balita ngayon! Sinuportahan ng iba't ibang sektor ng ekonomiya sa Israel ang panawagan para sa isang general strike na nagpapakita ng galit ng publiko sa pagkamatay ng 6 na hostages mula sa 250 bihag nito mula October 7 noong nakaraang taon. Sa pagtangka na pigilan ng strike, sumulat si Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich sa Attorney General na si Gali Baharav Miara upang humiling ng injunction laban sa strike. Sinabi ni Smotrich na hindi legal ang strike at makakaepekto ito sa ekonomiya. Sinabi rin na layo ng strike na impluwensyahan ang desisyon ng gobyerno sa mga isyong may kinalaman sa seguridad ng Estado. Nakumpirma ng Israel na nakuha na nila ang mga bangkay ng 6 na hostages mula sa isang tunnel sa Gaza kung saan sila pinatay. Dahil dito, isasara ang Ben Gurion Airport sa Lunes at isasara rin ang ilang municipal services sa Tel Aviv. Sumuporta rin sa strike ang Manufacturers Association ng Israel at inakusahan ng gobyerno sa kanilang pagkabigo na iuwi sa bansa ang hostages ng buhay. Nagpahayag ng galit sa pamahalaan ni Netanyahu ang mga pamilya ng mga bihag na nasa Gaza dahil hindi nito nagawa ang kanyang trabaho na iuwi ang kanilang mga mahal sa buhay. Nanawagan sila sa publiko na magprotesta at magpataw ng pressure sa gobyerno upang mabigyan ng hustisya ang kanilang mga mahal sa buhay. Maraming mga Israeli ang sumuporta sa strike at nagpapakita ng galit sa nangyaring trahedya. Patuloy na nagpoprotesta ang mga protesters sa mga kalsada ng Jerusalem at Tel Aviv habang nagpapahayag ng kanilang galit at pagtuliksa sa nangyaring trahedya. Erica Luzon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Nanawagan ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un ng isang industry revolution sa mga rural area sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pabrika sa buong bansa. Sa gitna ito ng talamak na kakulangan sa pagkain at lumalawak na economic inequality sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon! Inihayag ni North Korean leader Kim Jong-un noong Sabado sa isang groundbreaking ceremony na kanyang dinaluhan sa Songchun Country sa South Hamgyong Province ang mabilisang pagpapatupad sa kanyang Regional Development 20x10 policy. Layunin ng nasabing pulisiya na magbukas ng mga modernized factory sa hindi bababa sa 20 na liblib na lugar bawat taon para sa susunod na 10 taon. Binigyang diin ni Kim Jong-un ang 3 mahalagang patakaran sa ilalim ng nasabing pulisiya. Kabilang narito ang pagtatayo ng karagdagang health facilities, science and technology learning centers at grain management stations. Kasabay ng patuloy na pagpapaunlad sa mga regional industry factories sa bansa. Itinutulak din ni Kim Jong-un na gawing modernisado ang farming sector ng bansa sapagkat ang bansa ay lubos na umaasa sa agrikultura dahil patuloy pa rin itong nakikipaglaban sa kakulangan ng pagkain. Kamakailan lamang ay naglunsad ng isang military unit ang North Korea upang mapabilis na maisagawa ang nasabing proyekto. Subalit nagdududa ang ilang mga opisyales at eksperto ng South Korea sa pagiging posible nito dahil sa kakulangan ng resources ng North Korea at dahil sa umano'y ang prioridad ng North Korea ay ang weapon program nito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon!
Sinimulan ng baguhin ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang migrant worker program ng bansa. Sa gitna ito ng nararanasan niyang backlash mula sa mga mamamayan at sa tensyong nabubuo sa pagitan ng Canada at Estados Unidos. Ito ang humahatong na balita ng ating kasamang si Noel Corianco. Hataw Balita ngayon! Sinimulan ng rendahan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang migrant worker program sa bansa na siyang isa sa pinakamaluwag na immigration policy sa buong mundo. Sa bagong patakaran, babawasan ng 10 to 20% ang karapatan ng mga kumpanya sa Canada na kumuha ng mga dayuhang manggagawa na nasa low-wage bracket. Ang desisyong ito ay ginawa sa gitna ng pamimilit ng Estados Unidos sa pamahalaan ng Canada na kontrolin nito ang pagpasok ng mga migrant workers sa mga border sa bansa. Ayon sa ulat ng Financial Times, pinaigting na ng mga mambabatas ng Estados Unidos ang pagbabantay sa hilagang border na nasa pagitan ng Canada at US upang maiwasan ang illegal migration mula sa Canada. Bukod dito, dumarami na rin ang hindi sang-ayon sa foreign worker program ni Trudeau sa loob ng bansa. Ito ang itinuturo nilang dahilan ng tumataas na bilang ng youth unemployment, pagtataas ng presyo ng mga pabahay, at paghihirap ng healthcare system ng bansa. Sa kabila nito, nangako naman ang Prime Minister na may iba't ibang migration stream pa rin naman na nagpapanatili sa Canada bilang isang lugar na sumusuporta sa immigration na patungo sa tagumpay. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Nagsagawa ng Reintegration Preparedness Program ang OWA Singapore para sa mga OFW kaugnay sa paghahanda sa pagbabalik nila sa Pilipinas. Ito ang humahataw na balita ni Sherry Mihio. Hataw Balita ngayon! Plan, Prepare, Execute. Ito ang goal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, katulong ng Philippine Embassy at Migrant Workers Office sa Singapore sa isinagawang usapang Reintegration Preparedness Session. 50 taon na ang nakararaan, nasa Philippine government policy na ang konseptong reintegration, ngunit hindi pa rin ito lubos na nauunawaan ng mga OFW. Layo ng inilunsad na programa na magkaroon ng awareness ang mga OFW sa maaaring pagkakitaan habang nananatili sa ibang bansa o sakali man na umuwi na sa Pilipinas. Kaalinsabay din ito ang upskilling sa larangan ng baking, aromatherapy, caregiving, nursing aid at iba pa na maaari nilang maging negosyo pagbalik ng bansa. Ayon kay Singapore OWA Welfare Officer Jay Teves, ang ganitong event ay mahalaga na maduluhan ng mga OFW. Iimbitahan ko lahat ng ating mga kababayan dito sa Singapore na makiisa sa mga gawain ng ating embahada at ng OWA dahil lahat po na ito ay ginagawa namin para po sa tulong sa inyo para sa katuparan ng inyong mga pangarap. Binalaan naman ito ang mga kababayan laban sa scam na nagsasabing nagpapautang ang OWA sa Singapore. Wala pong pautang ang OWA dito sa Singapore o sa labas man po ng Pilipinas. Lahat po ng programang pautang ng OWA ay sa Pilipinas lamang po maaaring ma-avail. Samantala, naging interesado rin ang mga OFW sa Singapore sa mga oportunidad na nabuksan sa kanila. Gusto ko pong matutunan, madagdagan yung skills ko about sa caregiving. Kasi isa po ako sa caregiver. Interesado po ako doon tungkol sa investment. Kasi mostly kasi sa insurance, yun ang pinaka-importante sa lahat-lahat. Madami mga investment, mga life insurance, iba't ibang mga company na nagbigay ng mga info. Nagkaroon din ng raffle draw sa mga dumalo kung saan nagkamit ng iba't ibang papremyo gaya ng free staycation, free flight ticket, scholarship grant, and free courier services. Dumating man sa pagkakataon na kailangan bumalik na sa bansang pinanggalingan, malaki ang magagawa kung may kaalaman kung paano muling magsisimula. Para sa OWA, walang mawawala kung may dagdag kaalaman ang mga kababayan sa pag-iimpok at available investment options. Sherry Mihio, humahataw sa balita ngayon. Dumating na sa bansa ang second batch ng mga automated counting machine o ACM na gawa ng Miru sa South Korea para sa 2025 midterm elections. Dinala ang mga ito sa Comelec Warehouse sa Binyan, Laguna.
Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, 30,000 ACMS pa ang inaasahang darating sa bansa ngayong buwan at sa Oktubre. Samantalang ang natitira ay inaasahang madideliver na rin bago matapos ang taon. 110,000 na mga ACM ang nirentahan ng COMELEC na gagamitin sa eleksyon. Kami naman, natutuwa rin kami sapagkat so far, nagko-comply ang Meru system sa kanilang commitment base sa ating kontrata, yung tinatawag natin na milestones. Sinagot ng Philippine National Police ang aligasyong may ginawa itong hukay at nagtatanim ng mga ebidensya matapos magpasok ng umano'y secret devices sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Muli ring nanindigan ng PNP na heartbeat ng tao ang nadetect ng kanilang radar sa ilalim ng lupa. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. 10 araw nang hinahanap ng pambansang pulisya sa compound sa Buhangin, Davao City ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Bagamat may mga nagsasabing wala na sa loob si Kibuloy, naniniwala pa rin ang Philippine National Police na nagtatago lang ito sa loob ng KOJC compound kaya puspusan pa rin ang kanilang operasyon. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, malalim na ang hukay ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Building. Nagpakita pa ito ng larawan ng ginawang manon tunnel para hanapin ang umano'y bunker na kinaroroonan ni Kibuloy. Gusto namin magkaroon po ng access dyan sa JMC basement kasi po marami na kaming architects at engineer po, pati ang aming engineer, no? Nagsasabi sa amin na medyo malalim na raw yan and it endangers the structural stability of the building. May video rin sila ng umano'y drilling operations ng mga pulis. Bagamat hindi kinumpirma, sinabi ng PNP na legal ang kanilang mga hakbang para mahanap ang puganteng religious leader. Sa ngayon, wala pa kami na-receive na any information about that. At we will inform you kung ano yung update kung meron ba talaga or wala. Sinagot rin ng pulisya ang aligasyong nagtatanim sila ng ebidensya kaya hindi pinapaalam at hindi dinadaan sa scanner ng KOJC ang ipinapasok nilang mga equipment sa compound. May scanner or wala kaming ipapasok na mga gamit to plant an evidence. Kung may ipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. Kaya hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at risk din yung operation. Ayaw din naman namin na ma-jeopardize. Samantala, bahagyang nagkatensyon sa compound kahapon matapos hindi pumayag ang KOJC na buksan ng PNP ang Emerald Gate sa JMC. Gusto nilang i-open talaga, sirain yung Emerald Gate na meron naman sana silang access doon sa Gate 18. Nanakit pa sila afterwards. Dinakit yung isang miyembro namin, pati yung abogado. May pinuslit sila ng mga boxes po doon sa loob. Giit ng PNP, kailangan buksan ang nasabing gate upang madaling makapasok ang kanilang puwersa pati na rin ng mga miyembro ng KOJC. Bantay sarado na rin ng PNP ang dalawang gate para maiwasang maulit ang pagbarikada at rally ng grupo sa kalsada. Puwersahan ding hinila ng PNP ang fire truck ng KOJC bilang ebidensya umano sa paggamit nila nito sa nakaraang rally. Samantala, nanindigan naman ang PNP na heartbeat ng tao ang nadetect ng kanilang underground scanner. Kaya naman, puspusan ang ginagawa nilang pag-trace sa sinasabing entrance ng hinihinalang underground facility. Yung operator naman ng device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. May difference ba? Hindi siya heartbeat ng daga o anumang hayop. Kasi pag gano'n, hindi pala effective yung mga previous nila na mga successful na retrieval and rescue operations na ginamit yun naman siya.
May underground kasi dahil dun sa na-detect ng art. Para hinahanap namin is yung entrance ng bunker. Muli namang panawagan ng PNP kay Kibuloy, sumuko na upang makapagpahinga na rin ang KOJC members at mga pulis na ilang araw na rin naka-duty sa compound. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakahandang magbigay ng nasa 200,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City, Cavite para sa makapagtuturo sa mga suspect. Nasangkot naman sa pagpatay sa isang pasyente sa loob mismo ng ospital. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Patuloy ang isinasagawang follow-up operations sa Dasmariñas City Police upang matukoy ang mga salarin na sangkot sa pagpatay sa isang babaeng pasyente sa loob ng ospital sa naturang lungsod noong August 28. Matatandaan na nakakonfine sa pagamutan ng Dasmariñas City si alias Chati ng sundan ito ng mga suspect at saka ginawa ng krimen. Batay sa inilabas na anunsyo ni Dasmariñas City Mayor Jenny Barsaga, tig 100,000 pesos sa reward money ang inilaan nila para sa makapagtuturo sa pumatay sa biktima. Sa naturang larawan, kinilala ang mga suspect na sina Romuel Santiago at isang alias Urak. Sa sino mang nais magbahagi ng impormasyon patungkol sa kinaroroonan ng suspect, maaaring tumawag o mag-text sa mga numerong 0921-232-4804 at 0917-572-0253. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Inabahala ng pamahalaan ni Germany Chancellor Olaf Scholz ang resulta ng regional elections sa bansa na pumapabor sa far-right state na Alternative for Germany o AfD. Nagpataas lalo ng pressure ang resulta ng halalan kay Scholz ukol sa usapin ng migration at gera sa Ukraine. Itong humahataw na balita ni Ruth Bahe. Hataw Balita Ngayon. Nangunguna sa regional elections ng Germany ang far-right state na Alternative for Germany o AfD. Lumabas sa resulta na lamang ito ng malaking porsyento na may 32.8% vote sa estado ng Thuringia. Nakakuha rin ito ng halos kasing dami ng mga boto ng mga conservatives sa Saxony. Habang ang Social Democrats o SPD ni Chancellor Olaf Scholz ay nakakuha lamang ng 6 to 7.3% vote projections. Nanganganib naman ang junior coalition partners na Greens at pro-business Free Democrats na mapatalsik sa parlamento dahil sa hindi nito nakuha ang 5% threshold ng boto. Samantalang ang leftist political party na Bundesrat Wagenknecht o BSW ay nakakuha ng maraming boto sa tatlong leftist party na may 11.8 to 15.8% votes. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si FDP Deputy Leader Wolfgang Kubicki at sinabing ang kanyang coalition ay nawalan na ng legitimacy dahil sa mahinang mandato ng mga botante. Lalong nagpalala ng tensyon ang resulta ng halalan sa pamahalaan ni Scholz, partikular na sa usapin ng paghihigpit ng patakaran sa immigration, gayon din ang pagsuporta sa Ukraine. Ruth Bahe, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ni Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov na babaguhin ng Russia ang doctrine nito ukol sa paggamit ng nuclear weapons. Bunsod ito ng itinuturing ng Russia na Western escalations sa gyera sa Ukraine. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka live. Hataw Balita Ngayon. Klein, ano ang nakapaloob sa current nuclear doctrine at bakit babaguhin ito? Noel, itinakda ang initial nuclear doctrine ng Russia sa isang decree ni Russian President Vladimir Putin noong 2020. Sa ilalim nito, maaaring gumamit ang Russia ng mga nuclear weapons kung sakaling magkaroon ng nuclear na pag-atake ng isang kaaway o ng isang pagbabanta sa kanilang bansa. Iginiit ni Putin na ang nuclear doctrine ay isang living document at maaaring magbago depende sa estado ng mundo. Kabilang sa tinutukoy na dahilan kung bakit babaguhin ang doctrine ay isang paglago ng involvement ng Western countries sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine
kung saan ang Estados Unidos at ang mga kapanalig nito ay nagbigay ng tank, long-range missiles at F-16 fighter jets sa Ukraine. Ayon kay Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov, nasa advanced stages na ng Russia sa pag-review ng nuclear doctrine at may malinaw na layunin na gumawa ng mga pagbabago dito. Sa kasalukuyan, hindi pa inanunsyo ng Russia kung kailan ilalabas ang updated nuclear doctrine nito. Balik sa iyo, Noel. O Klein, pagdating ba sa mga nuclear weapons, gaano ba kalaki ang puwersa ng Russia? Sinabi ni Putin, Noel, noong Marso na ang Russia ay may pinakamaraming nuclear weapons kaysa anumang bansa at handa ang Moscow para sa eventuality na isang nuclear war. Ngunit dagdag pa niya, wala siya nakikitang dahilan para magmadali patungo sa nuclear confrontation at hindi pa umabot ang Russia sa punto na makailangan ito na gumamit ng nuclear weapons laban sa Ukraine. Noel. Alright, maraming salamat, Klein Sinka, live mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Tuloy naman tayo. Hinikayat ng Philippine Embassy sa UAE at Philippine Consulate General sa Dubai ang mga Pinoy na huwag palagpasin ang ibinibigay na oportunidad ng pamahalaan ng United Arab Emirates upang maisaayos ang kanilang mga expired residency at tourist visa. Sa pamamagitan naman ito ng ipinalabas na 2-month UAE visa amnesty. Sa pamamagitan ng amnestiya, hindi na kailangang bayaran ang mga penalty at fines sa pag-overstay sa bansa at hindi rin papatawan ng entry ban ang sinumang tatanggap ng amnestiya. Ito ang umahataw na balita ni Bradley Robuza. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagtanggap ng Philippine Embassy sa United Arab Emirates at Philippine Consulate General sa Dubai sa ating mga kababayang mayroong problema sa immigration status upang maisaayos sa pamamagitan ng 2 months visa amnesty program ng UAE na pinasimulan noong linggo, September 1. Ilan ito sa mga serbisyong inaalok ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas, kaisa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers. Kaugnay sa visa status regularization ang passport renewal, replacement of lost passport at repatriation assistance sa mga magnanais na umuwi na sa Pilipinas. Kabilang sa mga benepisyaryo ng amnestiyang ito ay mga residente at turistang iligal na naninirahan sa bansa dahil sa expired residency o visit visa, maging ang mga individual na nahaharap sa kasong absconding dahil sa pagtakas sa kanilang amo at ang mga ipinanganak sa bansa na walang dokumento. Ang mga iligal o walang visa na pumasok sa UAE, mga may kaso patungkol sa utang, mga deporte ng UAE at iba pang bansang kabilang sa Gulf Cooperation Council o GCC. Gayon din ang mga tumakas sa kanilang amo at nag-overstay sa bansa simula noong September 1, 2024 ay hindi kabilang sa maaaring tumanggap ng amnestiya. Tiniyak ng Federal Council for Identity, Citizenship, Customs and Port Security na wala nang babayarang penalty residency cancellation at tourist visa ang mga mag-a-avail ng amnestiya. Hindi na rin kailangan magbayad ng exit pass o departure fees at multa para sa pagbabago ng residency status at expired na Emirates ID. Wala ring ipapataw na entry ban sa UAE sakaling naising bumalik sa bansa gamit ang kaukulang visa. Para sa mga aplikanteng may valid passport at kompletong dokumento ay maaari nang magsumite ng kanilang visa amnesty application gamit ang e-channels at aprobadong typing centers. Samantala, ilan sa ating mga kababayan ang agad na sinamantala ang amnesty program matapos ang ilang taong pananatili sa bansa ng walang valid residency at tourist visa. Nag-start na po kami ng initial application which is na-approve na po. So may visa na po yung visa entry na po yung mga bata. So ang kasunod na pong step yun is to change status na po siya sa immigration. So doon po namin makikita kung talagang totally waived na po yung fines ng mga bata. Si Jenaline, umabot sa 6 na taon ang naging overstay sa bansa, dulot ng isinampang kasong absconding ng kanyang naging unang amo.
Nung finish contract po ako, na tawag doon, nalaman po ng amo ko na hindi ako sumakay ng eroplano. Kasi nga po, dahil ayaw niya akong pagtarbuhin sa labas. Inabskon niya ako. Dahil sa ka-depression ko, nawala yung passport ko. Hindi ko alam kung saan ko nabitawan o kung saan ko nawala dahil sa kagustuhan kong ayoko maging illegal. Ang laking pasasalamat. Salamat talaga dahil ito na. Ito yung matagal kong hinihiling sa Panginoon. Tatagal ang amnesty program ng UAE hanggang sa October 30. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng Philippine Embassy in UAE at Philippine Consulate General in Dubai. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Suspendido pa rin ngayong araw ang klase sa maraming paaralan sa bansa. Bunsod ng sama ng panahon, dulot ng bagyong Enteng at hanging habagat. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa sa Metro Manila, Calabarzon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Angeles City, Apayao, Aurora Province, Bataan, Bontoc, Mountain Province, Camarines Sur, Dagupan City, La Union, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino, Santiago, Isabela. Wala ring pasok ang mga ilang bayan sa Bulacan kagaya ng Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawe, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Norsagaray, Obando, Santa Maria. Sa Tarlac naman, walang pasok sa Anao, Bamban, Kamiling, Capas, Concepcion, Herona, La Paz, Mayantok, Moncada, Paniki, Pura, Ramos, Santa Ignacia, San Clemente, San Jose, San Manuel, Tarlac City, Victoria. Suspendido rin po ang klase sa mga bayan sa Zambales tulad ng Botolan, Candelaria, Castillejos, Iba, Palawig, San Antonio, San Felipe, San Marcelino, San Narciso at Subic. Kasama sa walang pasok ang mga lugar sa Cagayan, gaya po ng Apari, Lalo, Santa Pracedes, Pamplona at Peña Blanca. Gayon din sa Occidental Mindoro, walang pasok sa Mamburao at Santa Cruz. Samantala, suspendido naman ang klase hanggang high school sa Baguio City, Benguet, Tugigaraw, Cagayan, Tumawini. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Ecclesiastes Kapitulo 9, talatang 18. Karunungan ay maigi kaysa mga sandata sa pakikipagdigma, ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 3 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At iyan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, September 3, 2024. At mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. At ako naman po si Marie Peñaranda mula dito sa Belton, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.